Hello, kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father sa kanyang pagmamahal sa atin at matiisin yung tatay natin. Lagi nila tayong iniintay na magsisi sa ating mga kasalanan para makasama sila sa kanilang kaharian. Hindi sila nagbabago sa Jesus Christ siya kasi Almighty Father. Simula nung bago pa man gawin itong mundo na to, hanggang sa future, hindi magbabago si Almighty Father at si Jesus Christ sa kanilang pagmamahal sa atin, sa kanilang pagiging faithful sa atin. So last time no, binasa natin yung 2 Peter chapter 2. Pero hindi natin natapos, di ba? Hindi, di ba? Hindi mo natapos. So itong 2 Peter chapter 2. So nagbigay dito na ng warning si Peter. So yung first half ng chapter 2, na-discuss na natin, nabasa na natin. So yung latter half ng chapter 2 ng 2 Peter, hindi pa natin natatapos. Pero mag-recap muna tayo ng 2 Peter chapter 2. So sinasabi dito ni Peter, at sinasabi na rin ng ating tatay, ni Jesus at ng Holy Spirit, na merong mga false prophets at mga false teachers. Yung mga false prophets at yung mga false teachers, mag-i-introduce sila ng bagong katuruan na wala sa Bible. Ano yung ibig sabihin ng bagong katuruan? Yung bagong katuruan na yon ay after ni Jesus Christ, magkakaroon sila ng bagong katuruan. After na mag-resurrect ni Jesus Christ, may mga Christian na maliligaw dahil may mga false prophets at false teachers. Yung mga false prophets at false teachers, gusto lang nila dahil sa kanilang greediness. Gusto lang nila na ma-benefit sila. Kaya, yung mga tao, inililigaw nila. Gumagawa sila ng bagong katuruan na wala sa Bible. Kahit sa Old Testament o sa New Testament, wala. At kung meron man, iti-twist nila. Isang example nun is yung pag may problema tayo, ang lalapitan natin si Almighty Father at si Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. May nagtuturo ng gano'n, ano? Pero, ang gagawin ngayon nila, ililigaw ka ngayon. Hindi, bago ka muna dumaan kay Jesus, tsaka kay Almighty Father, tawagin mo muna itong mga taong namatay na to. Ito muna tawagin mo, baka sakali. So, inililigaw nila ang mga tao. Hindi nila direktang ipine-present kay Almighty Father at kay Jesus Christ yung mga tao, kundi nagtuturo sila ng mga bagong kautusan or bagong doctrine na wala sa Bible na nakuha nila sa pagan tradition. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Dahil pag sinasabing pagan tradition, yun yung mga bagay na wala dito sa Bible. So, iba-iba, halo-halong religion na yon. Kasi, ang pagiging Christian, hindi to religion. Christian, pag Christian ka, you are a family of God. Anak ka ng Diyos. So, hindi to religion. At saka kaya dumadami ang mga false teachers at mga false prophets at kaya nagbe-benefit ang mga false teachers at mga false prophets ay dahil
May mga tao na gusto lang nilang marinig, yung mga tao, no? Gusto lang man nilang marinig yung mga bagay na maganda sa paningin or maganda sa pandinig nila. Ayaw nilang madinig ang katotohanan. So, sinasabi dito sa 2 Timothy chapter 4, verses 3 to 4, "For a time is coming when people will no longer listen to sound and wholesome teaching. They will follow their own desires and will look for teachers who will tell them whatever their itching ears want to hear." So kaya rin na-encourage yung mga false prophets at mga false teachers kasi may mga tao na gusto nilang marinig yung mga bagay na maganda lang sa pandinig nila. Ayaw nilang madiscuss yung mga bagay na ayaw ni Almighty Father. Ayaw nilang madiscuss yung kanilang mga kasalanan. Ang gusto lang nilang marinig is puro mga blessings ni Almighty Father. Oo, may blessings si Almighty Father, pero dapat tatalikdan natin yung mga kasalanan natin. Dapat aware din tayo sa kasalanan natin. Ang gusto lang ng iba is yung 10%, pag nakapagbigay ka ng 10%, makakakuha ka ng monetary gain. Yun lang ang gusto ng mga tao, yun lang ang gusto lang marinig. Ang gusto lang din na marinig ng mga tao is ma-motivate sila to live in this world. Ayaw nilang tanggapin ang teaching na itong lugar na to, na earth na to, hindi to para sa mga followers ni Christ. Ito lang ang ating testing site. Kaya yung mga false prophets at yung mga false teachers, they only want material possessions. Or in other words, they with feigned words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. So yung mga sumusunod sa mga false prophets at mga false teachers, yung alam lang nila tungkol kay Christ is mababaw. Kaya madaling kunin ni Satanas yung kaalaman nila tungkol kay Jesus, kaya naililigaw sila. Kasi mababaw lang ang pagkakatingin nila kay Jesus at kay Almighty Father. So, pag nagkakasala tayo, laging binabanggit tungkol sa mga kasalanan. Pero, sa mga organization, denomination, hindi nyo ba binabanggit yung mga tungkol sa kasalanan? Kasi pag binanggit yung mga tungkol sa kasalanan, baka wala kayong maging member, umalis yung mga members ninyo. Umalis yung mga tao na pumupunta sa inyo na nagbibigay ng donation or offering or tithes. Baka umalis, kaya natatakot ba kayo? Bakit kayo natatakot sa tao? Bakit hindi natin sabihin ng katotohanan? Oo, napatawad na tayo ni Christ, pero dapat maging mapanatili natin na holy tayo sa paningin ni Almighty Father at ni Jesus Christ. So, iwasan natin ang mga kasalanan. Evil thoughts. Ulitin ko na naman, yung mga kasalanan natin. Yung evil thoughts, yung mga bagay na naiisip natin na mga masasamang mga malisyosong isip. Theft, nagnanakaw ka, ninanakaw mo yung pagkatao, ninanakaw mo yung identity, ninanakaw mo yung idea, nagnanakaw ka ng physical possession, nagnanakaw ka ng material gains, nagnanakaw ka, murder, pumapatay ka, kahit hindi mo pinatay totally yung tao, kundi nagsalita ka lang ng masama, pinatay mo na yung tao na yon. Dahil may tendency yung tao na yon na mag-commit ng suicide.
Kaya nga, di ba, ang daming gumagawa ng kinukuha nila ang sarili nila ng buhay dahil nawawalan na sila ng pag-asa dahil may mga nambubuli sa kanila, may mga nangaaway sa kanila. So, sakop ng murder yon. So, kung nambuli ka, pananagutan mo kay Almighty Father yon. Kung may mga sinaktan ka na tao, emotionally, physically, mentally, pananagutan natin lahat kay Almighty Father yon. Adultery. Adultery, hindi lang to yung sexual sin, kundi adultery is naghahangad ka ng mga bagay na may kapalit na hindi mo dapat hangarin. Fornication, ito yung nakikipagtalik ka sa tao na hindi mo naman asawa. At saka itong adultery, nakikipagtalik ka kahit may asawa ka na sa ibang mga tao. Yung fornication, galing to sa word na fornix, no? Yung fornix, Latin word yun, napunta na sa Latin. So, nung time na ginagamit yung word na fornix, ini-equal yon sa isang brothel. Alam niyo yung brothel, no? Doon nagpupunta yung mga babae na nagbebenta ng kanilang mga katawan para makagain ng bayad. Kaya, fornication, fornix, ang root word or etymology. Actually, yung lugar na California, may word din na fornix doon. Kasi yung fornix isang lugar yon or isang vault na lalagyan or kinalalagyan ng mga tao or kinalalagyan ng kung anong mga bagay. So, fornix yon. Doon galing ang word din na sa itang California. Kaya tinawag fornication for California. Kasi yung forny, naiintindihan ba yung gusto ko sabihin? Pero hindi ko sasabi na yung brothel yung California, no? Kundi yung word lang, yung etymology, kaya kapareho ng forny. Okay? So ano pa ba yung mga kasalanan? Isa-isa inulit natin, Homosexuality. Ayaw ni Almighty Father ng homosexuality kung Christian ka, kung follower ka ni Christ. Men who have sex with men. Yung homosexuality, umaasta ka ng, halimbawa, babae ka, umaasta ka ng lalaki, o lalaki, umaasta ka ng babae. Iba naman tong men who have sex with men. Ito naman yung sodomy. Theft na rin yun. Greediness. Lahat-lahat na greediness. Kahit anumang bagay, gusto mong mapasayo. Deceit, nanloloko ka ng tao. Envy, nag-iinggit ka. Slander, naninira ka. Pride, mataas ang tingin mo sa sarili mo. May ego ka. Hindi ka pwede magpakumbaba. Foolishness, gumagawa ka ng mga kalokohan. Idolatry, hindi lang to yung mga statue, kundi kahit sarili mo pwede mong sambahin kahit wala kang religion or wala kang pinaniniwalaan na Diyos. You idolize yourself, that's idolatry already. Sorcery. Ito yung mga black magic. Yung gusto mo na isumpa yung ibang mga tao na may kasalanan sa'yo. Masama yun. May mga tao kong kilalang ganito na gusto nilang isumpa yung mga tao na sa tingin nila ay nagkasala sa kanila. Ayaw nilang patawarin. Enmity, nagbabahabahagi, strife,
gusto ng kaguluhan, jealousy, inggit, fits of anger, biglang nagagalit, hindi mapagilan ng paggalit, ang pagwawala, rivalry, may nakikipag-compete ka, hindi ka sumusunod sa government, lovers of money, yung tingin mo sa sarili mo, importante ka, ego yun or pride. Arrogante, disobedient ka sa mga magulang mo, hindi mo sila nirerespeto. Ungrateful, hindi ka nagpapasalamat sa mga biyaya na tatanggap mo, kundi puro ka lang reklamo. Unholy, gumagawa ka ng mga bagay na hindi maka-Diyos. Heartless, wala kang puso, hindi ka naaawa. Unappeasable, hindi ka mapigil sa galit mo. Without self-control, hindi ka ginagawa mo ang mga bagay na gusto mo ay makakapagpasaya lang sa'yo. Hindi mo na iniisip ang ibang tao. Brutal ka. Hindi ka nagmamahal ng kabutihan. Treacherous ka or nagbe-betray ka ng mga tao. Swollen with conceit. Reckless. You don't have any regards for any people. Lovers of pleasure than lovers of God. Gusto mo lang yung sarili mo lang ang mapasaya. Yung katawan mo lang ang mapasaya. Yung sarili, yung selfish ka. Having the appearance of godliness but denying its power. Kunyari maka-Diyos ka, pero sa totoo, hindi naman dahil ayaw mo tanggapin na makapangyarihan si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father. Kunyari, tumutulong ka sa mga tao, pero wala kang Diyos na kinikilala, kundi ang sarili mo lang ang kinikilala mong Diyos. May mga taong ganon. Karamihan ng mga ganong tao ay mga mayayaman, mga sikat na tao sa lipunan. So, yung mga taong to ay ini-encourage ng mga false teachers or false prophets kasi nga nagkakaroon ng filthy lucre ang mga false prophets and false teachers. Ang totoong prophet ni Almighty Father at ang totoong prophet ni Jesus Christ at ni Almighty Father, hindi mukhang pera. Hindi mababayaran. Magsasabi sila ng totoo. Gusto mo man ang madinig mo o hindi mo gusto ang madinig mo, sasabihin nila ang katotohanan dahil hindi sila nagpapabayad. Dahil ang Diyos nila, ang boss nila, si Jesus Christ tsaka si Almighty Father. So, si Almighty Father, kahit nagkasala yung mga angels, hindi niya pinatawad. Pinapunta niya sa lugar na madilim. He did not spare the angels. Hindi napatawad ang mga angels dahil si Jesus Christ bumaba sa lupa para sa mga tao, hindi para sa mga angels. At pag nagkasala mga angels once lang, hindi na, wala nang second chance. Kaya magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil sa kabutihan niya sa atin. Binibigyan niya pa tayo ng maraming chances. Sabi ni Almighty Father, papatawarin natin ang mga brethren natin, ilang beses? 77 times or 70 times 7 sa ibang mga version. Pag 77 times or 70 times 7, pag umabot na sa ganong count, hindi na natin mabilang. Ay, ito, may kasalanan ka. 1 na yan, ha? 2 na yan. Pabuti natin ng 77 or 70 times 7. Wala na. Pagdating pala ng 20, ano na ba? Nakailang kasalanan ka na. Nawawala na, di ba? So, ganun ang ibig sabihin nun.
Hindi natin i-count yung mga kasalanan ng mga tao sa atin dahil si Jesus Christ kasi Almighty Father, hindi nila kinakount yung kasalanan natin kahit sobra tayong makasalanan. Kaya yung mga brethren natin, patatawarin natin. Kahit niloloko nila tayo, patatawarin pa rin natin sila dahil ang Diyos natin ay Diyos ng maoin at nagbibigay ng chance at mapagpatawad at matiisin. Kung gano'n ang Diyos natin, dapat gano'n din tayo. Kung gano'n ang tatay natin, gano'n tayo para malaman ng mga tao na tayo ay anak ng Diyos. Itong sa Sodom and Gomorrah, kasi wala pa si Jesus nito, at saka yung mga tao sa Sodom and Gomorrah, patuloy na nagkakasala. So, nung nakatira si Lot doon sa lugar na yon, nai-irritate yung, si Lot. Kasi nga, ang nadidinig niya, puro kasamaan. Ang nakikita niya, puro kasamaan. Yung family niya, nakatira doon, pero napapalibutan sila ng mga taong gumagawa ng kasalanan. Kaya sinave siya ni Almighty Father sa lugar ng Sodom and Gomorrah. So, ganon din tayo. Kahit nasa lugar tayo na sa tingin natin ay walang pag-asa, isa-save tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Alam ni Almighty Father kung paano niya tayo isa-save. Basta willing lang tayo na magpa-save. Willing tayong gumawa ng tama. Willing tayong sundin ang tatay natin. So, itong mga false prophets, arrogante sila. They are presumptuous. Kasi, yung mga celestial beings, or yung mga dignities, or yung mga angels, ginagamit nila para sa kapakanan nila. Kung gumagawa sila ng kasinungalingan, sasabihin nila si angel ni Almighty Father nagsabi sa kanila, ginagamit nila. Ngayon itong mga angels, dahil matapang sila at powerful sila at malakas sila, hindi sila gumagante. Wala silang sinasabi, kundi ang sasabihin lang nila is si Lord God ang bahala sa iyo. Hindi sila gumagante. Kahit ginagamit sila ng mga false prophets at saka mga false teachers. So itong mga taong to, mga false prophets and false teachers, but these people blaspheme in matters they do not understand. Hindi nila naiintindihan. At para silang mga hayop, yung utak nila parang hayop. Napaka-harsh ng sinabi dito ng tatay natin, parang mga hayop. Yung instinct ng hayop ay ipapanganak at mahuhuli, pero i-destroy din. Ganun kasi ang mga hayop. At gaya ng mga hayop, mapeperish din ang mga false prophets and false teachers. They will be paid back with harm for the harm they done. Kung ano ang ginawa nilang kamalian, ganung kamalian din na matatanggap nila. Their idea of pleasure is to carouse in broad daylight. They are blots and blemishes reveling in their pleasures while they feast on you. So, alam ng mga false prophets at false teachers na nanloloko sila. Alam nila na wala sa Bible ang tinuturo nila. Pero patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasamaan. Yung mga false prophets at false teachers,
Nilulukuban sila ng espiritu ng kadiliman. Espiritu ng kadiliman. Sino yung espiritu ng kadiliman? Ng demon. Kasi gusto nilang ilayo ang mga tao kay Jesus Christ at kay Almighty Father. At yung mga tao naman na willing makinig sa mga false prophets at false teachers, hindi nagsasaliksik ng kanila, hindi nila hinaharap si Almighty Father at si Jesus Christ. Yun ang kasasadlakan kanila, kapahamakan din. Dahil kahit may nagtuturo sa kanila na false prophets at false teachers, or kahit may nagtuturo sa atin ng tama at mali, dapat meron din tayong initiative to know our God personally. Hindi lang dahil sa itinuro ng leader mo or sa congregation ninyo, pero ikaw dapat may responsibility ka. Yung relationship mo kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ, maging maayos. Hindi maging maayos ang trato mo sa brethren mo, pero more than that, dapat maging maayos ang relationship natin sa tatay natin. Dahil hindi to by group yung masasave tayo. Hindi responsibility ng leader mo ang kaluluwa mo. Sino may responsibility ng kaluluwa mo? Sino may free will? Ikaw, katawan mo, sa'yo, sarili mo. Kaya kahit magulang mo, hindi mo kayang isi-save yun. Kahit yung anak mo, hindi mo kayang isi-save. Kailangan may sariling initiative din yung anak mo tsaka magulang mo. Dahil naging magulang nila natin sila dito sa earth. Pero tingin niyo Almighty Father, lahat tayo magkakapatid. At dapat meron tayong responsibility sa mga kapatid natin na magsabi ng katotohanan. Including na ang parents natin at ang mga anak natin. So verse 40 na tayo. With eyes full of adultery, they never stop sinning. They seduce the unstable. They are experts in greed, an accursed brood. Mga taong isinumpa na ang mga false prophets at false teachers. Yung mata nila, punong-puno, no? Punong-puno ng adultery, ng kasamaan. They have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam, son of Bezer, who loved the wages of wickedness. Kung kilala niyo si Balaam, mababasa niyo ito sa Numbers chapter 22 up to 24. Si Balaam, isa siyang nagdi-divination. Yung mga Israelites nagstay malapit, 'di ba? After namamatay ang ibang mga tao dahil sa ahas. So gumawa inutusan ni Almighty Father si Moses na gumawa ng bronze na ahas, at pag tumingin ang mga tao dun sa bronze na ahas, gagaling sila, 'di ba? So, dapat i-acknowledge ng mga tao na kaya sila namamatay, kaya sila nagugutom, kaya sila naghihirap. Tumingin sila sa ahas. Yun ang dahilan, ang kasalanan. Symbolic yun. Ngayon, after nun, nung na-heal yung mga tao na sa pagkakakagat ng mga ahas, so, yung next naman na event is yung nagtumira or napalapit ang pag-iistayan ng mga Israelites sa lugar ng mga Moabites. Ang mga Moabites, lahi sila ni Lot. Pero itong mga Israelites, lahi ni Abraham. So malayo na silang mga magkakamag-anak. Pero magkapatid pa rin sila. Pero ang promise kasi ni Almighty Father ay sa mga lahi ni Abraham.
Kaya nag-worry ang king ng Moab. Kaya ipinatawag niya si Balaam. Sinasabi niya kay Balaam na ang pangalan ng hari ng Moab, no, si Balak. Hindi si Balak, no, yung horror movie. Si Balak, no? King Balak ng Moab. So itong si Balaam na isang nagdi-divination, inutusan niya na isumpa or bigyan ng curse ang mga Israelites kasi sobrang dami ng Israelites na nakalugar sa katabi ng pinaghaharian ni Balak. So binalaan ni Almighty Father si Balaam na huwag susunod kay Balak. Nag-promise kasi si Balak na babayaran niya si Balaam. Siyempre, bayad yon, kuminang ang mata ni Balaam. Nagpaalam ngayon si Balaam kay Almighty Father kung pupunta ba siya. Pumayag si Almighty Father. Sige, punta ka. Pero siyempre, ayaw ni Almighty Father yon na i-curse ni Balaam ang mga Israelites. Pero inalaw ni Almighty Father. Ngayon na nakaalis na si Balaam kasama ang kanyang donkey. Makikita to sa Numbers 22 to 24. Kinikwento ko lang na kung gusto nyo basahin nyo. Nung papunta na sila sa lugar ni Balak para i-curse ang mga Israelites, ayaw umandar or ayaw maglakad ng donkey. 3 beses siyang pinapalo ni Balaam. Pero yung donkey nagtatago, lumiliko ng landas o hindi dumediretso sa kalye. Kasi yung donkey may nakikita siya. Ang nakikita niya yung angel ni Almighty Father na nakaharang sa kanila na may daladalang sword. So natakot yung donkey. So ang ginagawa ngayon ni Balaam, pinalo niya ng 3 beses. So nung pinalo niya ng 3 beses, nagsalita yung donkey with a human voice. Sabi niya, bakit mo ako pinapalo? Huwag mo akong paluin. Lahat naman ng gusto mo, di ba sinusunod ko? Pero ba't mo ako pinapalo? So nung time na yun, nabuksan ng mata ni Balaam at nakita niya na kaya pala ayaw dumiretso ng donkey is may nagkaharang na angel. So nagalit si Almighty Father dahil pupunta siya sa lugar ni Balak. So nung time na yun, una payag si Almighty Father. Siyempre, payag siya. Pero nasa decision kasi ni Balaam kung pupunta siya o hindi. So nagalit si Almighty Father. Alam ni Balaam na galit si Almighty Father. Although kahit pinayagan niya si Balaam na magpunta, alam ni Balaam na galit si Almighty Father. So bakit pupunta pa siya? Kaya nagalit si Almighty Father, hindi naiintindihan ni Balaam. Di ba naiintindihan niya? Halimbawa, sige magpunta ka. May ganun tao, di ba? Sige, punta ka lang. Oo, sige, pumunta ka lang. Di ba may ganun? Halimbawa, sa mga may karelasyon dyan or sa may mga asawa. Halimbawa, papaalam kayo sa asawa. Sige, punta ka lang dyan. Pero pagdating ng asawa, ba't ka nagpunta? Nag-aaway na kayo, di ba? Kasi nga, inalaw niya. Pero kung alam mo na ayaw ni Almighty Father yun, na masama ang gagawin mo, bakit ka pa pupunta sa lugar na yun? So, kaya nagalit si Almighty Father. Kasi, yung nature ni Almighty Father, we were created in His image and likeness. So, powerful si Almighty Father. He's loving, He's patient, He's kind. Pero, magnified yun 1,000,000,000 times over kumpara sa ugali natin. Kaya, ganon din si Almighty Father. Nasasaktan din si Almighty Father. Nagmamahal si Almighty Father. Nadi-disappoint din siya sa atin. Kasi, saan natin nakuha ang ating image and likeness? Galing sa tatay natin. Kaya tayo, ganito. Pero meron tayong free will. Ang free will natin, gusto natin laging gawing kasamaan, di ba? Kaya tinuturuan tayo ni Almighty Father. Ngayon, balik ngayon tayo dito kay Balaam. Kasi si Balaam, ang promise sa kanya is bibigyan siya ng gold and silver. So,
inihahalin tulad ni Almighty Father yung mga false prophets at false teachers kay Balaam. So kung gusto nyong basahin yung story ni Balaam, tsaka ni Balak, sa Numbers chapter 22 up to 24. Kasi mahaba yun kung isa-isay natin. Nandito tayo sa 2 Peter kasi. So kaya ako nang binanggit si Balaam kasi nandito binanggit. So dito tayo sa verse 17. These people are springs without water and mists driven by a storm. Blackest darkness is reserved for them. So yung blackest darkness, ang kapupuntahan nila ay kadiliman. Yung mga tao na wala na tong pag-asa, ang mga tao, ang mga false prophets at ang mga false teachers, sila pa rin ang pinag-uusapan dito. Kaya kung meron man sa inyo ang false prophets at false teachers, hindi ninyo ina-acknowledge lahat ng nasa Bible, hindi nyo sinasabi ang lahat ng katotohanan sa mga tao. Ang kahihinatnan ay ang second death. Alam niyo naman ang second death, di ba? Which is in eternal damnation. So verse 18 na tayo. For they mouth empty, boastful words, and by appealing to the lustful desires of the flesh, they entice people who are just escaping from those who live in error. So yung mga false prophets, may mga tao na gusto silang magbago, Ngayon ang nangyayari ngayon sa kanila, pinatawad na sila sa kasalanan nila. Ngayon, ang nangyari ngayon sa kanila, nilalapitan sila ng mga false prophets at false teachers. Imbis na mapabuti ang kalagayan nila, mas lalo pa silang napasama. Kasi, inililigaw nila ang mga tao. Bago pa lang nakakaangat ang mga tao dahil sa maling gawa nila, gusto nilang maitama. Ngayon nakaka-encounter ngayon sila ng false prophets at false teachers na mas lalong magiging malala ang kalalagyan nila. Itong mga false prophets at false teachers, they promise them freedom while they themselves are slaves of depravity. For people are slaves to whatever has mastered them. So itong mga false prophets and false teachers, nagpa-promise sila ng freedom. Pero sila mismo, slaves sila o alipin sila ng depravity. Alipin sila ng mga bagay na dapat nang tupukin. Corrupted sila. Alam niyo naman, di ba, pag yung computer, corrupted, di ba? Yung sira, no? Sira yung computer. Pag corrupted, may virus, may masamang, may malware, gano'n. So, corrupted na. So, yung teachings ng mga false prophets at false teachers, corrupted na. May mga virus, may mga nakahalo na malisyosong mga kautusan o malisyosong doktrina. Dito daw, for people are slaves to whatever has mastered them. Ang tao, alipin siya kung sino man ang nagmamaster sa kanya. So may mga tao na alipin ng mundo na to dahil ang focus lang nila ay mundo na to. May mga tao na alipin ng pera dahil nakafocus lang sila sa pera. May mga tao na alipin ng kayamanan dahil nakafocus lang sila sa kayamanan.
Sabi ni Almighty Father, kung sino man ang nagko-control sa atin, yun, dun tayo alipin. Sa inyo, sino ba ang nagko-control sa inyo? Sino ba ang sinusunod ninyo? Kung sino nagko-control sa inyo, kung sino nag-motivate sa inyo, kung sino ang pinaniniwalaan ninyo, yun, dun kayo slave. Ako, slave ako ni Almighty Father kasi siya ang pinaniniwalaan ko. Kayo, kanino kayo slave? So verse 20 na tayo, no? If they have escaped the corruption of the world by knowing our Lord Jesus and Savior Jesus Christ and are again entangled in it, are overcome, they are worse off at the end than they were at the beginning. Mas naging malala pa sila kumpara nung bago pa nila nakilala si Christ. Kasi nga, naligaw na sila ng tamang landas dahil sa mga false prophets and false teachers. Alam niyo naman, no, yung parable of the sower. So sa iba-ibang mga kadahilanan, ano, kaya hindi naging namunga or nagtumubo ang seed dito sa parable of the sower. Alam niyo naman yung storya, di ba, ng parable of the sower? So ang parable of the sower, may seed na na-fall sa rocky ground or sa semento. Ngayon, yung mga tao nakarinig doon ng Word of God, nung na-receive nila yon, they received it with joy. Naging masaya sila. But since they have no root, kahit na-receive nila ang gospel or na-receive nila ang good news that Jesus Christ our Savior, walang root sa puso nila. Napakababaw lang ng pagkakakilala nila kay Jesus Christ. Kaya dahil sa walang root, hindi lumalim, hindi na na-practice ang kanilang faith, konting panahon lang na natipon sa puso nila, yung konting panahon lang nila nakilala si Jesus Christ. Pero pagdating ng trouble or persecution, because of the word, they quickly fall away. Na-offend sila. Kaya umalis sila, na-offend sila. Ano ang kina-offenda ng mga taong to na mababaw lang ang pagkakakilala kay Jesus? Na-offend sila dahil pag dinidiscuss na ang mga kasalanan, ang pagpapatawad sa kapwa-tao, na-offend ang mga tao. Ayaw nila kasi gusto nila i-keep yung galit nila, i-keep yung kasalanan nila. Ito naman iba, no? The seed falling among the thorns. Kasi nung nagtanim, may tumubo na nahulog sa may mga thorns. Refers to someone who hears the word but worries of this life and deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Naghahanap ng kayamanan sa mundo na to. Yung mga followers ni Christ na nakaka-receive ng word of God, pero napunta sa thorn yung word of God. Hindi lumalim ang tanim sa puso nila. Kaya naging unfruitful sila. Meron naman, no, itong una, no, narinig nila ang word of God sa falling, na fall sa rocky path, no, doon sa semento. Yun naman, yung kinuha ni Satanas ang kanilang mga natutunan. Binaliwala nila. So yun yung una. Yung pangalawa sa rocky ground. Yung pangatlo sa may mga thorns. Yung pang-apat,
Yung nangkarinig naman ng Word of God sa good soil naman. At yun yung nakarinig ng Word of God at naiintindihan yon. At naging fruitful yon. Kaya itong mga tao na napupunta sa mga false prophets, kasi yung mga false prophets, ang tinuturo lang nila, tsaka mga false teachers, is yung magagandang mga bagay. Kaya nawawala sila sa tamang landas. Ang tinuturo lang sa kanila, yung hindi ka mapapersecute, yung maalwan na buhay, very easy na buhay. At yung kayamanan na to, yun ang kanilang nasa isip. Kaya na entangle sila sa mga false prophets at false teachers. Kaya mas mabuti pa, ito no, yung Matthew chapter 13 verses 18 up to 23 yon, yung parable of the sower. Kaya mas mabuti pa na hindi na lang sila nakarinig ng word of God kasi mas nagiging malala pa sila kaysa sa dati. It would have been better for them not to have known the way of righteousness than to have known it and then to turn their backs on the sacred command that was passed on to them. Of them, the proverbs are true. A dog returns to its vomit, and a sow that is washed returns to her wallowing in the mud. So ito galing to sa Proverbs chapter 26 verse 11. Kaya nga sinasabi ni Almighty Father na yung mga aso madudumi, yung mga aso wala sa heaven kundi nasa outside the gates. Ang mga aso, inihahalin tulad sa mga tao kasi yung mga tao kahit nalinis na sila, bumabalik sila sa dating kasalanan. Nilulunok nila ang kanilang mga isinuka. Kahit anong klaseng aso pa yan. Kaya doon inihalin tulad ni Jesus Christ ang mga tao. Parang mga aso. Kaya sa heaven, walang aso. Katang-isip lang yon. Galing na naman yon sa false prophets and false teachers. Walang animals na makakapasok in heaven. In the kingdom of God, wala. Puro mga tao lang doon. Yung mga tao na nagtiwala kay Almighty Father, naging malinis na sila dahil sa pagtitiwala na kay Jesus Christ. So dito tayo sa 2 Peter chapter 3. Dear friends, this is now my second letter to you. Sabi ni Peter. Nasanay na kasi ako na Paul. Peter, I have written both of them as reminders to stimulate you to wholesome thinking. Sinulat ko yung dalawang letter kasama to kasi para lagi nyo maalala, to stimulate your thinking, to remember always the teachings of our Lord Jesus Christ. Kasi ka, di ba, sinasabi ni Peter, sinasabi ni Peter na nararamdaman na niya na malapit na siyang kunin ni Almighty Father. Kaya sumulat siya para ipaalala lahat, nagbibigay siya ng kaniyang mga habilin. Naghahabilin na siya. Para hindi malimutan ng mga tao at para mabasa na rin natin. I want you to recall the words spoken in the past by the holy prophets and the command given by our Lord and Savior through your apostles. So sabi dito ni Peter, gusto kong matandaan ninyo yung mga sinabi nung nakaraan ng mga prophets.
at yung kautusan na binigay sa atin ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ sa pamamagitan ng mga apostles. Ayokong makalimutan ninyo yon. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. So in the last days, pag malapit nang dumating si Jesus Christ, bago ang pagdating ni Jesus Christ, magkakaroon ng mga tao na pagtatawanan tayong mga Christian. Kung nakaka-experience tayo ng persecution ngayon, mas matindi ang magiging persecution habang mas papalapit ang pagdating ni Jesus Christ. They will say, "Where is this coming? He promised. Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation." Sasabihin ng mga tao, anong coming ang pinagsasabi nila? Kahit na simula pa nung una, ganito na tayo, wala namang dumarating, hindi naman dumarating si Jesus Christ. Since the beginning of creation, ganun pa rin naman tayo, hindi naman tayo nagbabago May mga ganong tao. At alam ni Peter yon. I-reveal sa kanya ng Holy Spirit. But they deliberately forget that long ago by God's word, the heavens came into being and the earth was formed out of water and by water. So dito sa verse 5, sinasabi dito na nakalimutan na ng mga tao na sa pamamagitan ng word ni God, nagkaroon ng heaven, nagkaroon ng earth na na-form ang water by water. So dito lang makikita natin kung paano na-form ang earth at kung ano ang itsura ng earth na according sa Bible. So kung gusto nating malaman kung ano ang tunay na itsura ng earth, tumingin tayo sa Genesis kung paano na-create ang world. Kung paano na-create ang earth. Check natin ang Book of Genesis. Yung Book of Genesis matagal lang naisulat, wala siyang revision. Yung mga books na nakukuha natin sa science, ang daming revision. May nakita ako, sabi wala raw air sa moon. Kasi nga nakita ko yung flag, nagwa-wave. Nung makita ko yung moon landing, ba't nagwa-wave yung flag na inilalagay sa moon? Sabi kasi walang vacuum ang moon, walang air. Tapos recently lang nitong nabasa ko na year 2022, in-update nila, meron daw konting air. Kasi may mga nagtatanong, wala namang air, sabi niya walang air, ba't ngayon may gumaganyan yung flag na itinayo. Kaya in-update nila ngayon, year 2022, may konti naman daw air. So itong Bible, kung ano ang consistent ang Bible. Consistent ang sinasabi ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Walang kasinungalingan. Dahil yung kasinungalingan, mahirap i-maintain ang kasinungalingan. Kasi pag nagkaroon ng isang kasinungalingan, kailangan i-revise ko tong kasinungalingan na to, magdadagdag ako ngayon ng isang kasinungalingan. Ganon ang kasinungalingan Ngayon, kung may nakita na namang butas, dadagdagan na naman natin yan ng isa pang kasinungalingan. Kaya ang pinaniwalaan kong creation at ang earth is yung nasa Bible. It was formed out of water and by water. So, kahit tingnan nyo sa Book of Genesis, yung flood na nangyari kay Noah, yung nakikita nyo na crater dito sa earth
nasabi galing daw sa moon, hindi yung crater. That was an old geyser. Alam niyo yung old geyser? Under the land, may mga water under the land. Ngayon yung old geyser, nag-sprout doon lahat ng mga waters para ma-fill ng earth at maliban dun sa pag-ulan ng tubig. Kaya nagkaroon ng baha ang earth nung time na puno ng tubig. Kasi may tubig na galing sa ilalim, nag-sprout sa mga geyser, nabuksan lahat. Kahit i-check nyo yung yung book sa Genesis, kaya sinasabi galing daw yung crater from the moon. So kaya may hollow, no, or malalim na uka. Ang sang lugar ba yun? I-check nyo na lang. Kaya may malalim doon na uka is dahil daw galing daw sa sa crater na galing sa moon. Kung crater galing sa moon, yun asa na yung bato na galing sa moon? So wala, di ba? So ang nakikita lang natin doon is hollow lang, na paganon lang. Ibig sabihin, may sprang na water under the earth. Kaya nga, sinasabi dito ni Peter, lagi akong Paul. Kasi sinasabi ni Peter dito na yung earth was formed out of water and by water. Kaya alam ni Peter kung paano ginawa ang earth. Nasa Bible. So, yung mga bagay na mga wala sa Bible na tinuturo sa atin simula pa nung maliliit tayo, nare-revise. Bakit nare-revise? Ibig sabihin, there's something fishy going on. Ang Bible hindi nare-revise. Ito pa rin siya. Naniniwala ako kay Almighty Father kung paano niya create ang mundo at kung ano ang itsura ng mundo. At alam kong maraming magagalit pag sinabi ko ito, no? Na ang itsura ng mundo ay kung paano create ni God. Maraming magagalit na mga naniniwala sa science. Bakit? Magkakaroon kayo ng cognitive dissonance. Alam niyo yung cognitive dissonance? Hindi niyo matanggap na mali ang naturo sa atin. So tanggalin natin yung pride. Magbasa tayo ng Bible para makita natin ang katotohanan dito sa Bible. Lahat-lahat nandito. Hindi nyo lang makita kasi hindi tayo nagbabasa eh. Magbasa tayo. Nakalimutan natin nun. Inaamin ko, nakalimutan ko rin. Kung paano ni God create ang world. Ang earth. Pero ngayon, dahil malapit nang dumating si Jesus Christ, nire-reveal na niya lahat. Para bumalik na tayo sa tatay natin. Para magtiwala tayo sa Kanya. Tayo mga followers ni Christ. Ang mundo na to, siya ang Scarlet Woman, ang mundo na to. Dahil ang mundo na to ay puno ng kasalanan. Siya ang The Great Harlot. Ang mundo na to. Hindi naiintindihan ng bang mga tao, sinasabi ko, pero hindi na naiintindihan. Hindi ko alam ba't hindi nila naiintindihan. Ang dali lang naman intindihan, di ba? Na ang mundo na to is the Great Harlot.
Kaya nga sinasabi dito sa Revelation, chapter 18, verses 4 up to 5. And I heard another voice from heaven saying, "Come out of her, my people." Come out of her. Umalis tayo sa kanyang, hindi mismo sa mundo na to, kundi umalis tayo sa kalakaran ng mundo na to. That ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. For her sins have reached unto heaven, and God hath remembered her iniquities. So, ang mundo na to, lagi nating sinasabi na mother, di ba? Mother, babae, ang mundo na to. So, dito sa Bible, babae din to. So, sinong babae to? Ito yung harlot, scarlet woman, ang mundo na to. Hindi naiintindihan ng mga ibang tao. Sinasabi ko, ba't hindi na naiintindihan? Kasi ayaw nilang makinig, ayaw nilang buksan ang kanilang isipan. Kaya dito sinasabi ni Peter na darating si Jesus Christ. By these waters also the world of that time was deluged and destroyed. By the same word the present heavens and earth are reserved for fire, being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. So dati, water para malinis, no? Yung nagkaroon ng great flood, water ang nangyari. Ngayon naman, sa pagdating ni Jesus Christ, reserved for fire. Mas matindi na ang kalinisan gagawin. Imbis na water lang ang gagamitin, fire na. Di ba yung fire nakakalinis? Di ba pag may kutsilyo ka madumi, para malinis yung kutsilyo at may sterilize mo, papakuluan mo. Or, pag wala kang pangkulo sa fire, di ba pag wala kang pangkulo, emergency, ano mo sa fire, itatapat mo sa fire para maging malinis yung kutsilyo. So, para malinis ang mundo na to, dati, water ang ginamit ni Almighty Father. So, sa ngayon, pagdating ni Jesus Christ, ang gagamitin na niya is fire para malinis ang mundo na to dahil sobrang makasalanan na ng mundo na to. Kaya wag tayo makipag-partake sa mundo na to. As followers of Christ, sinasabihan tayo ni Almighty Father at ni Jesus Christ. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. Mabilis lang ang panahon kay Almighty Father. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kahit mabilis lang ang araw kay Almighty Father, mabilis lang niya tayong mapatawad, mabilis lang niya tayong mapuksa, pero dahil sa pagmamahal niya sa atin, gusto niya tayong maligtas, kaya hindi niya agad-agad pinapadala si Jesus Christ. Gaya ng sabi ko dati, gusto pa ni Almighty Father na magsisi tayo sa kasalanan natin para madami tayong maki-celebrate in heaven with the Almighty Father and Jesus Christ. Ayaw niya na kahit isa man sa atin mawala. Dahil anak niya tayo, create niya tayo. Precious tayo kay Almighty Father. Tayo lang ang may problema. Dahil mga bagay sa mundo na to, hindi natin maiwan. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na hindi nyo gustong marinig. Dahil itong pinapasabi sa atin ng tatay natin, yung Almighty Father. Loving si Almighty Father. Gracious siya. Patient siya.
and forgiving siya. Pero, paano natin siya makakasama kung madumi tayo? Kaya gusto ni Almighty Father, maging malinis tayo. Dahil yung tatay natin malinis, si Almighty Father, si Jesus Christ malinis. Kung gusto lang ni Jesus Christ, no, na magpayaman sa mundo na to, nung nandito siya, kaya niya yun eh. Kung gusto niyang tumakbo, no, nung time na yun sa government, kaya ni Jesus Christ yun. Pero hindi niya ginawa kasi hindi nga ito ang lugar natin. Siya nga ang example natin. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar. The elements will be destroyed by fire. And the earth and everything done in it will be laid bare. Masisira ang mundo na to. Sisirain ni Almighty Father ang mundo na to. Ang pagdating ni Jesus Christ, para siyang magnanakaw. Hindi natin alam kung kailan ang dating niya. Dahil si Almighty Father na magsasabi sa kanya kung kailan siya dadating uli. Ngayon, may nagsabi sa akin, no? Pinakausap ako. In 15 years daw. So, bakit niya alam na in 15 years darating si Jesus Christ? Walang nakakaalam kung kailan ang dating ni Jesus Christ. So, anong tawag doon? Pag nagsabi ka kahit na anong date or year, false prophet ka na. Kasi mali ang sinasabi mo. Kaya dapat ang mga followers ni Christ hindi nagsasabi kung ano ang time or date or year kung kailan siya darating. Dahil hindi talaga natin alam. Tinatago ni Almighty Father. Nang sa ganun, makita niya kung sino sa atin ang faithful. Makita niya sa atin kung sino ang karapat-dapat na makasama nila in heaven. Sinabi rin itong thief, no? Dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 2. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Tsaka din sa Matthew chapter 24 verse 43. But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into. Jesus ang nagsabi nito. Therefore, be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. But be sure of this, that if the head of the house had known at what time of the night the thief was coming, he would have been on the alert and would not have allowed his house to be broken into. For this reason, you must also be ready, for the Son of Man is coming at an hour when you do not think He will. So, binanggit din ni Peter. So, madidestroy ang lugar na to, lilinisin ang lugar na to by fire.
Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? So kung madidestroy sa pamamagitan ng apoy ang lugar na to, anong dapat tayo maging? You ought to live holy and godly lives. Mamuhay tayo ng naayon sa kagustuhan ni Almighty Father, and that is to live a holy and godly lives. Maging makadiyos as you look forward to the day of God and speed its coming. Or as you eagerly wait for the coming of Jesus. Habang iniintay natin, mamuhay tayo nang may takot kay Almighty Father at umiwas sa kasalanan, huwag gumawa ng kasalanan. That day will bring about the destruction of the heavens by fire. So by fire, lilinisin ang earth na to. And the elements will melt in the heat. Masusunog ang mga bagay sa mundo na to na kinakikitaan natin ng kinang o ganda. Masusunog to. But in keeping with His promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth where righteousness dwells. So kaya susunugin ni Almighty Father, masisira yung mga bagay na ginagawa natin importante sa mundong ito. Kasi magkakaroon ng new heaven and a new earth. Di ba pag bumili kayo ng lote, papatayuan nyo ng bahay, di ba? Anong ginagawa ninyo? Sinusunog nyo, di ba? Yung mga damo, tinatanggal nyo, yung nililinis nyo. Para walang dumi. Kung tatayuan mo ng bahay, ang isang lupa, naintindihan niyo ba ako? Yung mga bumibili ng lupa dyan? Or nakakita na ng lupa na marami siyang nakatayong mga na mga twigs, maraming mga puno na hindi naman kailangan, na madumi, wala sa ayos. So para malinis yung lugar na lote na yon, sisunugin ang mga damo, mga damong ligaw, yung mga halaman na hindi magaganda, susunugin lahat yun, yung mga basura, susunugin yun, para makapagpatayo ngayon ng bagong bahay. So, ganun din ang gagawin dito sa earth, para magkaroon ng new heaven and a new earth. At yun ang magiging tirahan natin. Doon tayo titira kasama ni Almighty Father. At sa labas nun ay ang mga tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father, yung mga taong ayaw i-acknowledge si Almighty Father at natiling gustong magstay sa mundo na to na puno ng kasalanan. So then, dear friends, since you're looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Maliwanag na sinasabi dito ni Peter. Maging spotless, blameless, at maging payapa tayo kasama ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Antayin natin siya. Maging at peace tayo. Wala tayo dapat bahid na kasalanan o kadumihan na makikita sa atin. Porsigihin nating mamuhay ng payapa at ang pagsunod sa kagustuhan ng tatay natin. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. So binanggit dito sa verse 15 ni Peter si Paul. Kung matatandaan natin, ni-rebuke ni Paul si Peter nung ayaw makisalamuhan ni Peter sa mga Christian Jews, sa Christian Gentiles, kasi nung makita niya mga Christian Jews, umalis siya sa lugar ng mga Christian Jews, umalis siya sa lugar ng mga Christian Gentiles, doon siya nagpunta sa mga Christian Jews kasi iniisip niya kung ano ang isipin sa kanya ng mga Christian Jews. So nirebuke siya ni Paul. Ang kagandahan kay Peter, kahit na mas nahuli si Paul na maging apostle ni Jesus Christ, i-acknowledge ni Peter, naging matured si Peter, in-acknowledge niya ang kanyang kasalanan. Kaya, maayos ngayon ang relasyon nila ni Paul. Kahit hindi sila laging magkasama ni Paul, in-acknowledge niya
na binigyan si Paul ng wisdom ni Almighty Father para maging apostles of the Gentiles. At alam ni Peter na nagsusulat si Paul para sa mga Christian Gentiles or para sa mga tao na hindi Jew na dapat nila makilala si Jesus Christ. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. So, kagaya nga ng nabasa natin sa Thessalonians, Philippians, Ephesians, Romans, Hebrews, Titus, Timothy, halos pare-pareho ang sinasabi niya, no? Yung mga instructions niya, same way in all his letters, pare-pareho. So, walang discrepancy sa sulat ni Paul. At yon ay ina-acknowledge ni Peter. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort, as they do the other scriptures to their own destruction. So alam din ni Peter, no, na yung mga letters ni Paul ay malalalim. Diba nung binasa natin yung Book of Romans, Book of Hebrews, Corinthians, malalalim ang mga sinasabi ni Paul. Kasi yung sinusulat niya yun, it's from the Holy Spirit. It is God's wisdom. Kaya naisasulat yun ni Paul. Mahirap intindihin. Pero yung mga ignorante at yung mga mahihina ang faith or unstable, iniiba yung meaning ng mga sinasabi doon ni Paul, sabi ni Peter. Gaya ng ibang scripture, dinidistort nila ang meaning ng sinasabi ni Paul. So verse 17 na tayo, no? Therefore, dear friends, since you have been forewarned, binabalaan ko na kayo. Binigyan ko na kayo ng babala. Kaya maging careful kayo. Beware, no? Maging beware kayo dun sa mga kamalian. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Para hindi tayo mawala sa ating pananampalataya, kasi yung pananampalataya natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ, secured na ang position natin. Kaya para hindi tayo, maging alerto tayo sa mga binabasa natin, maging alerto tayo sa mga tao, maging alerto tayo sa kung anong sinasabi nila. Kung wala sa Bible, wag natin i-acknowledge. Kung wala sa Bible, dahil dapat laging nasa Bible. Lahat. So verse 18 na tayo, no? At saka nga pala, sabi dito ni Peter, huwag niyong hayaan na yung mga masasamang tao mailid astray kayo, mailigaw kayo. Huwag niyong hayaan yun. Kaya maging careful kayo. Maging strong ang faith nyo. Maging fervent ang faith nyo kay Almighty Father. At saka kay Jesus Christ. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. So ito yung last word ni Peter sa kanyang second epistle. Na maging lumago ang ating pananampalataya at ang kaalaman natin kay Jesus Christ. At mapasa Kanya lahat ng glory and honor and power ngayon at magpakailanman. Amen. Kaya dapat maging alert tayo. Titingnan natin yung sinasamahan natin na organization o denomination. Kung nasa Bible ba ang sinasabi nito?
I-check natin ang Bible. Kung talagang mahal natin si Almighty Father, gagawa tayo ng we will go out of our way for our Father and for the Lord Jesus Christ to know the truth. Marami akong nakita, kahit kanina may nakita ako, no? Dahil ang alam lang ng ibang mga nagtuturo or yung mga leader, ang alam lang nilang buhay is fina-focus lang nila yung buhay dito sa mundo na to. Laging ganun ang ginagawa nila, nakita ko. Pero kaya nga, di ba bumaba dito si Jesus Christ? 3 years lang siya nag-ministry. Para ipakita sa atin na kaya siya umakyat sa langit, nabuhay siya magmuli. Ganon din tayo. Dahil hindi ito ang tirahan ni Jesus Christ, hindi siya dito hindi siya taga-earth, hindi siya dito taga-mundo, hindi rin tayo taga dito bilang followers of Christ. So, panatilihin natin ang sarili natin na malinis. Sa pamamagitan ng pagpe-pray, lagi-lagi natin kausapin ang tatay natin. Siya ang kalakasan natin, pati si Jesus Christ. I-claim natin yung inheritance natin. Yung ibang mga tao ang ginagawa, i-claim ko na akin na yung magkakaroon ako ng kotse. Ganon. I-claim ko, I claim, in Jesus' name, I claim that car. Ganon. In Jesus' name, I claim that house. Hindi na i-claim natin. Or some people, no, I claim to be wealthy after like 3 years. I claim that in Jesus' name. Sinasali pa ang pangalan ni Jesus Christ. I-claim natin yung ating inheritance in heaven. Hindi yung, kasi pag nag-aspire na tayong yumaman sa mundo na to, matututo na tayong magsinungaling. At pag natuto tayong nagsinungaling, dadami ang kasalanan natin. Mapapalayo tayo sa tatay natin. Gusto niyo bang mapalayo sa tatay natin? Gusto niyo bang mapalayo kay Jesus Christ? Gusto niyo ba na mag-stay lang dito sa mundo na to? Dapat niyo ting malaman na ang buhay dito sa mundo na to, ang mga tao 120 years lang. At hindi may paliwanag ng science kung bakit 123 years lang ang buhay ng tao rito maximum. Yun lang, malalaman mo na may Diyos, na si Almighty Father ang nagtatagno na hanggang 120 years lang. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit ilang beses ka pang, meron, di ba nakwento ko na sa inyo dati, na isang mayamang, napakayaman na tao, sikat na pamilya sa ibang bansa, ilang beses na siyang nagpa-heart transplant. 6 times or 7 times. So 7 na tao na ang namatay dahil sa kanya. Or 7 na tao na ang nag-donate ng puso sa kanya. Or 6 na tao. Pero yung buhay niya, nung tao na yun nagpa-heart transplant, hanggang hindi umabot ng 100. Yung buhay natin nakasalalay kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Wala tayong may pagmamalaki sa mundong ito. The Lord giveth and the Lord takes. Nandito sa Bible yun. Job, chapter 1, verse 21. Anong sabi ni Job? Anong gusto yung version ng basahin ko? Pare-pareho rin naman kahit iba-ibang version. And said, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away.
May the name of the Lord be praised. Magbigay si Lord, at si Lord din ang nagtatanggal o nag-aalis. Kahit ganun pa man, purihin ang pangalan ni Almighty Father, ni Jesus Christ, ang ating Lord. Na-reveal na sa atin ang secret. Na-reveal na sa atin. Huwag na tayong maging matigas ang ulo. Huwag na tayong bulag-bulagan. Maging open tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Mahal na mahal tayong lahat ni Almighty Father at ni Jesus Christ. And I'm doing this for my God, for my Lord, for my Father, for Jesus Christ. I'm doing this, not for anything else. Babalik tayo sa tatay natin. Ang ating tunay na home. Pag binabanggit ko naalala ko na si Almighty Father ang ating tunay na home, nagkakaroon ako ng peace of mind. Sumasaya ako. True love ang ibibigay sa atin ng tatay natin. True peace, true joy. Walang halong mind games, walang halong kasinungalingan. Walang ganon ang tatay natin. Pag nagbigay tayo ng pagmamahal sa tatay natin, mas lalo pa niya tayong bibigyan ng pagmamahal. Mas lalo niya tayong mamahalin. Yung tao, pag minahal natin, nagbabago ang tao. Ay, mahal niya ako. Pwede na siguro akong gumawa ng kasalanan. Kahit naman gumawa ako ng kasalanan, mahal pa rin niya ako. Ganun ang tao. Pero pag si Almighty Father ang minahal niya natin, mas lalo pa niya tayong mamahalin. Pag naging faithful tayo kay Almighty Father, mas lalo pa siya magiging faithful sa atin. God loves us all so much. Dapat lagi nating ma-remember yan. Hindi niya tayo pababayaan. At nakaprepare na ang lugar ng para sa atin na makasama siya. At siya kasi Jesus Christ. God loves us all so much.